Palabakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. So, napakabuti ng ating Diyos. Amen. The Lord is good. Amen. So, congratulations sa mga new testimonies and I believe marami pang bagay na gagawin ng ating Panginoon. We need to be excited every day. Every day is a brighter day. Amen. Sabi nga natin, every day is a brighter day. Naalala ko yung nabasa ko sa isang devotional ni John Maxwell. Sabi, today will end up tonight. Ang ibig sabihin, sa araw na ito, natatapos daw mamayang gabi. Kaya lahat na nangyari ngayong maghapon, huwag na daw nating ipagpabukas pa. Huwag natin dalhin. Putulin natin yon. Bakit? Dahil ang Diyos ay Diyos ng bagong bagay. Amen. So, congratulations sa... Naalala niyo itong guest natin si Bishop Leo? Di ba, leading ng Holy Spirit without any program, kinol niya yung mga nagdi-business, right? Amen? Kinol niya. At second time ay tinawag niya uli. So we need to be aware about God's invitation and revelation of God. So, kay Kuya Tito, biro mo, nagbukas ng negosyo ngayon sa kanya. Amen? Nag-aalaga ng baka, yung mga kapatid niya. Si Kuya Tano, palakad-lakad dyan eh. Nakashort, pero ilan na baka niya. Nakuha niyo? Amen? So, wag natin palampasin, ika nga, ang bawat pagpapahayag ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos dumarating sa kanyang kapanahunan pag mayroong reminder, pag mayroong warning, at pag mayroong blessing na mangyayari. Kaya sabi nga noong sulat ng Biblia sa Revelation kay John the Beloved, sa ending ng message sa 7 Asia Minor, sa Book of Revelation chapter 1 to 3, mayroong ending na sinabi doon. May pakinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Amen? So, ang ibig sabihin, ang windows of belief start by hearing. Kaya sabi ng Romans 10, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya nga, doon nag-i-start sa windows para mag-activate yung faith, you need to be clear in hearing and hearing by the Word of God. Kaya doon sa mga lumapit na negosyante, so act your faith. Amen. Amen po ba? Amen. So kailangan kumilos tayo at meron doon na mangyayari. At katulad po ng last word kahapon sa ating closing na ating prayer and fasting, at salamat sa nag-join ng Monday to Friday online. So marami na nakikita ko po. And thank you sapagkat you are united in the Spirit kasi there is a power when we are united in prayer. Amen? There is a power. Kaya sabi doon sa Ecclesiastes chapter 9 o 4 and 9 na there is a good result. Two-head is better than one. At nung Sabado kahapon ay nirevisit po natin yung Word of God. Itong ating, kasi papalitan na natin ito eh. Babaguhin na po natin ang stage. So, patapos na yung pintura, tapos fully paid na po tayo doon sa electrical, yung gumawa nito, then lahat po ay babaguhin natin ito. Sabi nga po natin, the Lord has done great things. Psalm 126 verse 3. The Lord has done great things for us and we are filled with joy. Everybody, filled with joy. Amen? Nagalak tayo lahat, di ba? Amen. So lahat ay nakaranas ng wonders, great things. Nangyari sa atin yan. Even sa life in Christ as a whole. No, yung dineclare natin kasi ang Biblia nagsabi sa Isaiah 55 verse 9 and 10 kung paano daw yung ulan na nanggagaling sa langit ay pumapatak at ang bawat mapatakan ng tubig ay nagkakaroon ng buhay
ganun makapangyarihan na salita ng Diyos, ito ay pumapatak at hindi bumabalik na walang kabuluhan. So, ang ibig sabihin, powerful, created, the creation of God, nangyayari. Kaya ito yung ating tema ng buong taon. Di ba? Taon-taon nagbabago tayo ng team, di ba? Naalala no, life is amazing, winning is our calling. Nagkaroon tayo ng great expansion sa community. Nanganak ang bawat community hanggang sa dumami. So, kita nyo, pag po tayo nag-anniversary, ang LSPU na puno, pag tayo nagsasama-sama, puno-puno tayo. Amen po ba? So, dahil dineclare natin, life is amazing, winning is our calling. So, noong nakaraan, before, ay blessed to be a blessing. Pinagpapala tayo, kaya tayo nagiging pagpapala. So, naramdaman ng iglesia ang pagpapala dahil pinagpala kayo. In return, ibinabalik ng Diyos yung pagpapalang ibinibigay nyo sa sino man tao at sa kanyang iglesia. Amen. Amen po ba? Kaya, kahit may project tayo, ang dami nating gastos, may operating expenses tayo, kailangan po natin linggo-linggo yon, pambayad sa ilaw, sa ibang expenses. Pero, no, survive at patuloy na lumalago. Bakit? Sapagkat you are blessed to be a blessing. Amen? Hello? So sabi mo, naramdaman mo yun, di ba? Pinagpala ka, kaya ikaw naman ay nagiging pagpapala. Amen? Hello? Kaya marami pa. So ngayon, ang tema po natin ngayong taong ito ay the Lord's to my heart. Now we need to prepare our generation because this year, God will bless your generation. Sabihin natin your generation. So ibig sabihin, in our generation, I am blessed. Sa second generation after me will be blessed also. Amen. Amen po ba? So yung apo nyo, i-bless also generation. But, you need to prepare it. Ihanda mo sila. Amen? Kaya naalala ko nung nakaraang Saturday, nagkaroon din po ng child dedication dito. For the first time, doon ako nakapag-service ng child dedication. Parang, ang dami. Nasa 50 ang tao. Galing ko sa saan? Yung pala attendees natin yung mag-asawa nung sila young people. Attendees natin sila. Sabi niya, ang laki ng pagbabago. So, dapat dadalo sila ngayon ay nagkaroon appointment sa Santa Rosa. So, ang aking pinagdiina sa kanila ito, patungkol sa bata. No, sa bata. Nais ko lang bigyan po ng pansin nyo. Sabi ko, ang katungkulan ng magulang ay hindi ihanda o ipaghanda ng kinabukasan ng anak. Kasi marami magulang nagdinegosyo para sa kanilang mga anak. Which is tama naman. Pero binigyan ko ng linaw, ito, ang katungkulan ng magulang ay ito, ihanda ang anak sa kinabukasan. Hindi yung ihahanda mo kinabukasan, ang bata hindi mo hinihanda. Dahil pag inanda mo lang kinabukasan, super ang negosyo mo, ang ganda ng trabaho mo, ang dami kang naipon, hindi mo na ihanda ang anak mo, yung naipong mo 1 milyon, 1 linggo, wala na yun. Pero pag ang bata ang inihanda mo sa kinabukasan, iwanan mo na 1,000, 1 taon, 1 milyon yun. Bakit? Handa siya na hawakan ng challenges, handa siya na hawakan at sinupin ang ipamamana mo. Kaya, what happened, o anong pinuproject, yung future, your next generation, how can you project? Amen? Amen po ba? How can you project? Ano nakikita mo sa dako paroon? So, ano nakikita mo? Para makasigurado ka, ngayon pa lamang ihanda mo na. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya marami, no? Maraming mga paghahanda. So, yung iba, physically, naghahanda. Merong insurance. Tama yan. Amen po ba? You need to take health care.
no insurance, meron kang SS. Ako, pensyonado na. Magdo-double na ako sa isang buwan. Sabi ng SSO, gusto mo ikas ulit yung 18 months. O, di ba? Nakon niyo po ba? So, monthly. So, bakit? Nung unang naguhulog ka, hindi mo appreciate. Ang laki ng bawas sa sweldo ko. Di ba? Ginawa pa ni Mrs. Tinaas pa yung member ko sa SS. Ginawa 1,000 plus buong buwan. Sabihin natin, ang taas, kabawasan din. Pero, ngayon ko na-appreciate na wala na eh. Hindi na ako naghuhulog, senior na. Pero, bumabalik. Bakit? Nakapaghanda ako noon. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Stephanie, nanganak na cesarean sa Dubai, free. Inoperahan dito, may inalis, free. Bakit? Naihanda niya. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Hello? Kaya sa atin, hindi lang tayo tinuturuan ng Diyos spiritually, but God teaching us to be a good steward of what we receive today in preparation for the better tomorrow. And we need to sow today for what you want to reap tomorrow. Dahil kung ano ang bukas mo, ito ang resulta ng buhay mo noon. Amen po ba? Amen. At tayo talaga tumatanda na. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Bagamat tinan mo mga katabi niyo. Ang babata pa naman, di ba? Ito, yung panganay, parang siyang bunso eh. O, di ba? Amen. Sabihin natin, God is so good to me. And God is so good to you. So we need to prepare the next generation. Kasi every season, there is a new generation. Kaya makikita natin, mayroong season na nangyayari sa bansa. Ilan po ba ang season ng Pilipinas? Ilan ang season ng Amerika? Di ba? Amen. Naalala ko po na ako'y nagmi-mission at ako'y napapapunta sa winter places. China, sa Hong Kong, sa Macau. Sa Singapore, walang winter dyan eh. Pero dito sa banda rito, may winter. Naalala ko yung tinitira ko doon, meron silang aparador na binubuksan nila pagpapasok ng winter. Sabi ko, ano yan? Ito ang mga damit namin pang winter. Palalaban na namin dahil sa isang buwan, taglamig na. Nakuha niyo po ba ako? So may aparador na pang summer. Ang ninipis naman. So ibig sabihin, hindi ka maapektuhan ng season if you prepare for the next season. Amen? Hindi ka maapektuhan ng susunod na mga taon kung inihahanda mo ngayon kung ano mangyayari sa taon. Amen? Kaya napakahalaga. Kung ikay kumikita ngayon na maganda, okay yan. Pero dapat alam mo kung paano dalhin ang kinikita mo ngayon. Dahil pagdating ng panahon, magagamit mo rin yan. Amen? Ako, nag-aarkansya ako eh. Ito yun. Lahat ng barya ko, iniipon ko. At pag magpapasko, sabihin ng asawa ko, nasaan yung barya mo? O nakaipon kami, puro 20 pesos. Nasa 15,000. Ito po yun. Kasi akala natin, walang epekto. Kaya nung nakaraang Pasko, doon sa amin, sa pamilya niya, dito, namigay ng 20-20. So, ibig sabihin, hindi malaki. Malaki kung bigla. Pero pag nagsimula ka magtanim ng maliliit, pag naipon mo, malaki. Kaya sabihin mo, get mo yon. So, kaya yung ating workers night mamayang gabi, libre. Kasi bakit? Nag-ipon ng finance. Marunong eh, sumusunod. Kaya sabi ko, mag-ipon kayo. Salamat naman sa Life in Christ dahil nagbibigay kayo ng tithes and offering, kaya nakaipon.
Ay kung wala ka naman nagbibigay, walang ipon. Amen. O sabihin mo sa tabi mo, salamat nagbibigay ka. Nakakaipon. O kaya mamaya, darating po mamaya after lunch, yung catering natin. Wow. Kaya yung mga bonggang-bonggang damit nyo. Walang huhugas ng pinggan. Amen. Uupo lang kayo mamaya. Amen. Sabi mo, handa ka ba mamaya? Yung mga leaders. Kaya you need to be excited. Kaya alam nyo, makikita natin, ang church ay isang representasyon ng isang pamilya. Amen? Isang pamilya tayo. Ako lang po yung tumatayong katiwala o tatay nyo. Amen ba? Amen. So, lahat na nangyayari sa loob ng iglesia bilang ama ng Life in Christ at bilang ama ng aming tahanan. Nakuha niyo po ba? So, dito ako tumingin. Bilang ordinaryong ama ng tahanan ng Evangelista family na may magandang asawa, o, di ba? Glory to God. So, sa nakakakilala sa amin, glory to God, nagsimula tayo, umuupa ng bahay. Ang service ko, mountain bike. Di ba, sino nakakita ako yung nagpa-mountain bike? Nagmumotor. So, ibig sabihin, bilang ama ng tahanan, may pangarap ako. So, tinuruan ako ng Diyos sa magplano. Una, planuhin ko muna pamilya ko. Kasi, hindi ako magiging epektibo sa iglesia kung ang pamilya ko ay hindi ko nagandahan ng plano. Are you listening to me? Are you listening? Kasi isang magandang modelo, makita muna sa pamilya mo at makikita, tutularan ka ng pamilya mo sa loob ng iglesia. At purihin ng Panginoon, nangyari. Kaya naman sabi ko, Lord, gagawin naman namin ito sa Life in Christ bilang ako ang tinawag mong tatay dito. At nakaka-bless sapagkat bakit? Kung paano binigyan ako ng supportive na Stephanie, EJ, ni Yuri sa aking pamilya, binigyan naman ako ng Life in Christ leader na sumusunod sa kanilang ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya walang mahirap. Kaya lagi sinasabi ko sa body of Christ, no, i-challenge nyo lang ang inyong pamilya kasi kayo ang tatay. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Kaya sabi ko, Lord, salamat. No, pag uwi ko, may sarili kaming bahay. Pagpunta dito, may sariling chat. Kaya sabi nga ni Pastor Marvin, Tatay, ang sarap na sarili. O mamaya, umakyat kayo. Finish na po yung terrace doon. Amen. Meron na po tayong silya. No, sa isang linggo, dadali na yung kalan. Ang problema, yung gamit namin sa bahay, lagi din nadala dito. Sabi ko, sige, dalhin dyan. So, lalagay na namin ng higaan, lalagyan yung aming sinaunang glass table, ang kapal na salamin, doon daw sa admin, sabi. Dahil daw pag nandun sila Ate Cathy, doon sila mag-aayos. Sabi ko, ganon. So, ibig sabihin, makikita natin, ano man nangyayari sa bahay mo, reflection nyo ng pamilya mo. Ano mang mangyayari sa iglesia mo, sa templo ng Diyos na pinagkatiwala sa atin, reflection sa iyon. Pag nasa namin, ay, doon ka pala sa life, no, buti pa kayo. Di ba? Hindi na kayo naupa, buti pa kayo. Sa tingin nyo kaya, nalulugod ang Diyos Diyon, at pag nalugod ang Diyos, sino pagpapalain ng Diyos? Yung pinagmumulan ng kaluguran ng Panginoon. Amen? Hello? Yung pinagmumulan. And why the Lord extended my life? Amen? Amen po ba? Nararamdaman ko yung strength to strength. Na Lord, grabe. Dahil may plano pa ang Diyos. Kung si Mami hinihintay po magbinata si River, hinihintay ko rin magbinata ang kamukha kong apo ko. Pa, guwapo. Sabi nung lola ni JJ Katapang, yun ang pinakamagandang comment na nabasa ko. So, si Nanay Barreto. Bishop, kamukha mo apo mo. Good! Ayaw na pumayag yun. Ayaw pumayag na lola. So, nais ko lang i-share yung joy. Kaya kasi, ito'y para sa inyo. Yung nangyayari sa atin, nangyayari sa pamilya mo, nangyayari sa church ng Panginoon pinagkatiwala sa atin, will affect your generation and our next generation. Nakuha niyo po ba? Hello?
Lahat ng ito will affect your generation. Kaya nga, ang tema po natin na 2025, Blessed Generation. Amen. Sabihin natin, I'm blessed, you are blessed, everybody blessed. Sa taong ito, yung walang boyfriend, magkaka-boyfriend. Amen? Oh. Ba't ang ingay nyo? Yung walang girlfriend, magkaka-girlfriend. Yung mga nasa edad, ha? O, yung mga bata pa. Yung mga byuda, mananatiling byuda. Blessing kayo na iglesia. Ha? Yung hindi na ikasal na 2024, marami magpapakasal na 2025. Pero, prepare. Sabihin nga natin, prepare. Kailangan natin ihanda ang next generation. O, ayan, tatakbo na. Si River ang magdadram pagdating ng panahon. Kaya, alam nyo, I'm so excited. Masaya, may joy na magpastor. Sabi ko nga, salamat sa Life in Christ. Masaya ang pagpastoran ng Life in Christ. Kasi masaya ang bawat pamilya. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, nais kong, nung Sunday, ay binigyan ko lang po na short introduction. Introduction, pero isang oras yata. No, nasa intro pa lang tayo. Sabi ko nga, ako yung ngayon ulit para continuation. Pag hindi natapos, next week ulit. Puro introduction tayo eh. So, balikan po natin yung last Sunday, and our topic is growing with God. Sabihin natin, growing with God. Hindi masama po tayo maglagay ng mga declaration. Tama lang yun. Sometimes, nilalagay mo, grow in business, mag-grow ang income ko, di ba? But, yun po ay bahagi lamang ng biyaya ng Panginoon. And we must know the very exact, we need in 2025. Dahil doon lang magpapalo yun, doon lang magpopol lahat. No? Magpopol. Doon lang tatakbo lahat. Pag nakuha po natin yung sinabi ng Biblia. Okay, basahin po natin again, 1 Peter chapter 2, verse 2 to 22, 2 and 3. Part ng ating pong message ngayon. In our Thanksgiving, growing together in grace and fruitfulness. Ang sabi po na 1 Peter 2, like a newborn baby, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Sabi nga natin, but by it you may grow up in your salvation. Now that you have tested that the Lord is good. Sabi nga natin, the Lord is good. Kaya meron binanggit dito si Peter, that you may grow in your salvation. Bakit? May nagtanong sa akin isang Kristiyano, Pastor, do you believe sa internal security doctrine? Once you're saved, you're saved. Sabi ko, yan ang iniaalok ng Panginoon. Hindi mababago yan. But, ang tanong nito, meron ba tayong tamang response sa salvation ng ating Panginoon? Because we need to take care our soul. We need to take care our faith. We need to take care what we have from the Lord. And that is what we call salvation. Kailangan tayo ay lumalago. Amen? Kaya 2025, ito po yung napakaganda simula ng ating pundasyon ay naandoon sa pagpapatatag, pagpapalago, pagpapaunlad. Sabi natin, pagpapatatag, paglago, at pag-uunlad. So, ang ibig sabihin, grow speak about to spring up. Sabi natin, spring up.
Ang paglago daw ay ito daw yung pagbibigay ng tinatawag na pagsibol ng walang patlang. Amen? Kaya makita natin, pag ang panahon ay spring, di ba, may winter, may spring. Ang ibig sabihin, tagsibol. Amen? Pag sinabing grow, ay meron tinatawag na tumutubo, mga bagong sanga. Amen? Mga bagong sanga sa isang puno. Spring up. Ito yung pagtagsibol. Pag sinabing grow, ang sabi doon is to be able to grow is in your place or some situation. May mga bagay na sitwasyon na tayo ibinaksak. May mga bagay na sa ating buhay, na bahagi ng ating buhay, na tayo ay natalo. Pero pag sinabi grow, doon sa sitwasyon yon, ikaw ay lalago, magiging matatag ka na doon. Amen? Amen po ba? Kaya you need to evaluate, saan ba ako naging mahina ng taong 2024, and we need to make up from this side, from this place, from this position, for me to be saved, para ako ay hindi maapektuhan. Hello? Amen. Kaya makita niyo mga boxer, pag lalaban si Pacquiao, inaalam niya ang mahinang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban. At yun ang kanyang pinatatamaan kung saan siya mahina. Ang kaaway, tandaan natin, bubugbugin ka. Hindi sa oras na ikay malakas. Hahanap siya ng kahinaan mo. Kaya sabi ng 1 Peter, the enemy is like a roaring lion seeking whom to devour. Amen? Hahanap siya. Pero ang kagandahan, ang leon nga siya pero wala na siyang ngipin. Umaatungal na nga lang. Kaya, iikot-ikot lang siya, seeking whom to devour. Hahanap ng kahinaan. Kaya nga, in a certain position, kailangan you need to cover up to be strong and grow. Mahina ka dito, palakasin mo. Mahina tuhod mo, palakasin mo. Mahina tong kanan mo, palakasin mo. Kung saan ka mahina, doon ka magpakalakas. Amen? Dahil bakit? Ang kaaway hahanap ng masisira. Amen? Hahanap talaga siya eh. No? Sa pamilya, hahanap siya ng pintuan na kung saan ay pwedeng pumasok. Kaya kailangan bantayan natin. Bantayan natin. At number one, alam naman natin ang pagbabantay, you need to be closer to God, to grow. Kaya pag sinabing grow is able to grow in a place or any situation. Means what is growing is to increase or to expand. Pag sinabing grow, meron increasing. Increasing ability. You are growing. Amen? You are increasing knowledge. Increasing everything. Kaya yung dati mong hindi kaya, kinakaya mo na ngayon because you are growing. Sabihin natin, I am growing. Subukan mo yung problemang maliliit, nalampasan mo. Sumunod, malalaki na, nalampasan mo. Sa susunod, isin na lang. Bakit? Pinalakas ka. You are now grow. Eh dati, kaunting pitik lang ng kaaway, iyak ka na, ayaw mo na. Amen. Amen po ba? Pero ngayon, matatag ka na. Kaya sabi mo sa tabi mo, alam mo, matatag ka na. No? Matatag ka na. Kasi bakit? Nag-grow ka eh. At ito nakita ko sa natural law. Ang punong kahoy, pag itinanim mo, pag na-meet niya yung certain time ng growth niya, kusa na siyang mamumunga. Ganun ang Christian life natin. Yung fruit of the Holy Spirit, bunga yun eh. Pero hindi ka kahit anong prayer mo, kahit anong sirko mo, hindi ka magkakaroon ng fruit of the Holy Spirit unless you grow. Dahil bunga nga eh. Kailan ba lumalabas ang bunga? Pag nagkaroon ng maturity ang puno. Kaya nga kailangan, you need to grow. Desire to grow. Sabihin natin, are you ready to grow? Sabihin natin, I am ready. Growing with God is God's perfect will
for each follower of Jesus Christ. Growing with God is God's perfect will. Sabihin natin, perfect will. Talagang kalooban talaga ng Diyos, perfect will. To each follower, sabihin natin, followers of Christ, start the year having a good foundation to keep moving and experiencing breakthrough. Amen? I'm so excited about the breakthrough in your family. I'm excited. Excited. Kaya makita natin ay ang kaaway kumikilos. For me, I am excited. Hindi ako kayang pigilin kahit ito nangyayari. Amen? I always think and declare to myself, to my family, to the whole life family, Lord, hindi kayang hadlangan. Breakthrough is coming. But we need to grow para ma-meet po natin yung standard ng Panginoon. Kasi in God's will, there is a God's way of standard. Hello? Amen? Yes. Ang unang standard niya, ikaw ba'y mabuting katiwala? Yan. Anak, kung kaya ibigay ko sa ito, mabuti kaya ikaw katiwala. At ano na ba na pagkatiwala ko sa iyo na ikaw'y naging mabuting katiwala? Napagkatiwalaan ka sa 100, good. Napagkatiwalaan ka sa 1,000, good. Hindi ka nagsishaking. Amen? Amen. Kaya naman, pinagkatiwalaan ka ng Diyos, hindi lang sa 1,000, kundi 10,000. At habang ikay napagkakatiwalaan, then breakthrough is coming for 100,000. Kasi God is a generous God. As we grow, kailangan magkaroon ka ng growth. In knowledge, you need to equip yourself. Kailangan dagdagan mo pa ang kalaan mo, dagdagan mo pa ang skill mo. Ang galing mo, dagdagan mo pa. Para pag dumating yung challenges sa buhay, kaya mo ito. Amen? That's true. Si Kuya Tito, siya po yung naggawa ng mga bakal. Sabi ko, marunong ka pala. O ngayon, who knows, one day, hindi lang rooftop, siguro buong bahay ko, kontrata na yan. At hindi lang siya mag-welding. Siya na makikipag-usap. May tauhan na siya. Bakit? Kasi sininop mo ang munting karunungan, pinagamit mo sa Diyos, naging mabuti kang katiwala. Yan ang prinsipyo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, as we prepare, as we grow, open doors. Naariyan. Kaya habang may bukas sa pintuan, do not be content. Lord, I want more because God is more. Amen. Hello? God is more. Kaya, where we need to grow, ayan, binanggit ko po kahapon, noong Sunday, we must grow in your faith in God. Yung pananampalataya natin. Kailangan mag-grow tayo sa taong ito, yung pananampalataya. At paano lalago ang ating pananampalataya? John 5:39. Buksan natin ang ating Bible sa John 5:39. You study the Scripture diligently because you think that in them you have eternal life, and these are the very Scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. John 5:39. Hindi tayo lalago ng pananampalataya kung di natin kikilalanin ang object ng ating pananampalataya. And who is the object of your faith? Jesus is the object. And we must grow knowing Jesus Christ. By what? By what way? In what way? By reading the Bible. Amen? Hello? Every day, how many times you read the Bible? In the morning, as you wake up in the morning, anong inuuna mo? Amen? Kasi ang Diyos nagpapakilala po sa atin. Amen? Sa mga nangyari sa atin, for more than a years, ay kung di ko kilala si Lord, wala na. Maraming challenges sa buhay, but praise God, habang nakikilala mo ang Panginoon, lalo mo siyang minamahal. Amen?
Amen. To be closer unto Him. Lord, salamat po nakilala kita. Kasi maraming tao, kilala ang Panginoon, saan? Sa kasaysayan lang. Pero alam niyo ba, ang Diyos nagpapakilala sa karanasan. Kaya what we experience today, because you love God and know Him. But we need to know Him better. Kilala natin siya. Amen? Amen po ba? Hello? Sabi mo sa tabi mo, kilalanin natin pareho ang Panginoon. Devote your time. Have a private time for reading the Bible. Kailangan po. Bakit? Anong sabi ng John 5:40? Ang sabi dito, yet you have refused to come to me and have life. Hindi kayo lumalapit sa akin para kayo magkaroon ng buhay. O para kayo magkaroon ng buhay, ano dapat mong gawin? Search diligently the Word of God or the Scripture. Sabihin natin, search. Sa Tagalog ay ano? Ano sabi sa Tagalog? Suriin mo mabuti ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat sa pagitan nito, yung buhay na walang hanggan. Sabihin natin, eternal life. Ngunit ikaw, ayan, verse 10, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kaya ang pangarap po ng ating church is life in Christ. Buhay. In John chapter 10 verse 10, Jesus come to give life and have it to the full. Sa Tagalog, siya'y naparito upang mabigay ng buhay at kasiyasiya. Sabi nga natin, buhay at kasiyasiya. Hindi yung buhay na kasyang-kasya. Amen. Hello? Kasi ang buhay natin noon, buhay na kasyang-kasya. Ang ibig sabihin po nun ay ano? Chicken yard living. Anong tawag sa chicken yard living? Isang kahig, isang tuka. Sino kumanta nun? May kaduksong pa yun eh. Ganyan kaming mga dukha. Kayo na lang. Sila na lang. Pero do you believe makakaranas ka? Isang kahig, isang taon mong tutukain? Yung kikitain mo ngayon pang isang buwan na? Hello? Kayang gawin ng Diyos sa iyo yan. Kasi pangako yan eh. Ang ibig sabihin, no, yun yung life to the fullest. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sabihin nga natin, at okay. Bigyan mo nga ang katabi mo ng ngiting kasiyasiya. Sabi mo, masaya ka ba sa'yo? Masaya ka ba sa buhay? O, di ba? Amen. O sabi mo, masaya ka ba sa sweldo mo? Ha? Masaya kasi nakain na 3 beses, may merienda pa yan eh. At higit sa lahat, may parcel pa yan araw-araw. Kaya alam nyo, sa buhay ng tao, kung matututunan lang nila kung kanino lalapit, upang magkaroon ng buhay, hindi walang stress. Kasi sabi ng John 5:39, you diligently search the Scripture. May search mo sa Scripture. 4,000 promises of God written in the Scripture. Amen? At sa by it them, you possess eternal life, and by it, you know me. And yet, you are not coming to me to have life. Amen? Kasi kung kanin-kanin lumalapit. Kaya sa atin, sa 2025, lumapit ka kay Lord. Kaya sabi nga nung isang propeta, some boast in chariot, some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord, thy God.
Kahapon lamang umalingaw ko sa YouTube ang nangyari sa Los Angeles. The Sin City of the world, the Los Angeles, the Hollywood. Pag sinabing United States, Hollywood, the admiring place that many people want to go there to experience. Doon po nakasulat yung mga sikat na artista na nasa Baywalk, na star. Nakasulat doon yung mga kilalang artista at mga nakatira sa mga milyong-milyong bahay. Where now? Winter po ang Amerika. Imposible magkaroon ng forest fire. What? Ang sabi ng Bible, pinauulan ng Diyos sa masama at mabuti. Pwede paulin nila ng Diyos yun. Pero sinagat nila ang Diyos. Hinamo ng Diyos the city without God. Alarming. We cannot mock God. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Kaya nagkakaroon ngayon ng mourning sila. Kailangan lang sa kanila mag-repent. Back to God. Kahit may milyong-milyong ka, kahit may kinikita ka, ang Diyos nagbibigay niyan, ang Diyos din bumabawi. At kailangan, you need to be a good steward. Habang kayo pinagpapala, you need to glorify God, exalt the name of God, dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Life to the fullest. Kaya you need to prepare. Alarming yon. Imagine, dominating currency ang dollar. At marami nagkaangkin pag sinabing US. Very proud. But now, mourning. Amen? Kasi sa Diyos, siya ang lahat. Para Sodom at Gomorra. Hindi nila alam kung saan ang galing ang apoy. At yung spacing ng bahay, hindi dikit-dikit eh. Kung dikit-dikit, parang squatter, pwede magdamayan ng apoy. Pero ang laking bahay, mga puno na rito, bahay na ron, paano tumawid? Kita natin. Yung mag-asawang artista, celebrities, nawala ang kanyang $18 million. Yung kanila 3 supercar. Wala. Amen. Amen po ba? Kaya, we need to give back glory to the Lord. Sabi mo sa tabi mo, mula sa araw na ito, lahat ng nangyayari sa akin, sa Diyos, lahat ang papuri. Salamat, Panginoon. Hindi ako makakalimot. Mananalangin pa rin ako at magpapasalamat. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis. Pinatunayan ng Diyos. Kaya sabi po ng Bible sa John chapter 6, let us read. John chapter 6 verse 68. Isang pagkakataon sa loob po ng Biblia, kasama ni Jesus ang 12 apostol, nagkaroon ng wikang ito. Sa John chapter 6 verse 68, ano sabi ng verse 68? Sumagot si Simon Pedro. Sabi nga natin, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Yan ang sagot. 2 verse lang kinuha ko, pero kung titingnan po natin ang istorya ng John chapter 5 and 6, si Jesus Christ nagsimula ng gumawa ng himala. Lumakad sa tubig, nagpakain ng 5,000 tao na busog sa pagitan 5 tinapay, 2 isda. Pagdating ng John chapter 6, libo-libo ang sumusunod sa kanya, expected to get something from Jesus. Pero from this chapter, only chapter here, hindi siya gumawa ng himala. Ang sabi ng mga tao, kaya pa naman ako pumunta dito, gusto ko ng himala eh. Ano nangyari? Nagtalikuran. Nung nakita ni Jesus na nagtalikuran na, kinausap niya si Pedro. Ang sabi niya, Pedro, buksan mo anak John 6, sa taas tayo, para makuha natin istorya. 67.
Ano sabi ng verse 67? Basahin natin. 1, 2, 3, read. Tinanong. Kasi nakita niya eh. Ito si Jesus, nakita yung mga apostol. Nakita ni Jesus 1,000 tao sumusunod ng una eh. Why? Because of the blessing, miracles. Pero hindi nagsalita nga Panginoon sa kanila eh. Yung mga tao waiting for the miracle, waiting for the blessing. Kasi nabalitaan nila, 5,000 pinakain, hindi nagutom, nag-multiply. Wow, ito na, sunod tayo. Ay sinubukan sila, hindi naman gumawa ng himala. Ang mga tao nagtalikuran after lang sa blessing. Anong sabi nga ngayon? Tinanong ni Jesus ang 12. Ang istorya pa nga niyan, sabi kay Peter, tingin kayo sa akin. Yes, Jesus. Tumingin ka sa likod. Oh, ba't nagtalikuran sila? Umalis na. Kaya ang tanong ni Jesus, kayo, tatalikod din. Ano ang sagot ni Pedro? Basahin natin ang verse 68. Ibalik mo. Ano sagot? Yan ang tamang sagot. Sabay natin sagutin. Sumagot. Okay, tuloy po natin. Kanino? Nasa iyo ang next verse. Sumunod. 69. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na. Naniniwala ba kayo na si Jesus ang banal na Diyos? O kanino ka pupunta? Amen. Kasi minsan pag para bang ang Diyos ay walang ginagawa sa iyo, ang tendency mo, tumalikod ka. Ayoko na. Yung dating ikay ang init-init, manlalamig ka. Yung dating ikay masipag, tatamarin ka. Yung dating ikaw ay puno-puno na pagmamahal, mababawasan. Dahil lagi mong gusto na may kumilos ang Diyos sa iyo. Pag dumating na hindi, ano na gagawin mo? Pero ito natutunan ko. Sa oras pala na hindi mo nararamdaman ng Diyos, ikaw ang nais gusto niyang maramdaman. Nakuha niyo po ba ako? Dumating sa akin na parang hindi ko na nararamdaman siya. Pero the Lord teach me, anak, ikaw ang gusto kong maramdaman. Nagparamdam ako. Nung naramdaman niya, lalo kong naramdaman ang kanyang pagmamahal. Kaya yan eh. Ang sabi nila Pedro, yun ang magandang sagot. Hindi sinabi, ay Lord, unfair. Ba't hindi ka nagpakain ka ng 5,000? Lumakad sa tubig. Ba't hindi mo gawin sa kanila? Alam niyo ba, ang sabi niya, dito ko nakapatunayan kung ang nakain nila ay totoong tinapay na nagbibigay buhay o tinapay na nabubusog. Basahin niyo buong chapter. That sometime tayo nakakain ng tinapay na busog, ang nais sa Panginoon, makakain ka ng tinapay na magdadala sa buhay na walang hanggan. Yun yung pagpapalang higit na mas maganda. Hindi pagpapalang nabubusog ka, hindi yung pagpapalang nadadamitan ka, hindi yung pagpapalang umaasenso ka lamang, kundi pagpapalang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Yun ang konteksto ng John chapter 6. Kaya sabi ng Bible sa John chapter 6, alam ni Jesus na nagbubulong-bulong mo ng mga tao. Basahin yung buong chapter. Kasi nung hindi na gumagawa, sabi niya, kala ko ba, yan yung nagpapagano. O kala ko ba, alam ni Jesus na nagbulong-bulong nga, kaya sabi ni Jesus, aalsin ang halamang hindi itinanim ng aking Ama. Minsan may nabubunot, may bubunutin, at nawawala. Kasi bakit? Hindi sila itinanim. Amen? Nako niyo po ba? Kaya palakasin natin ang ating pananampalataya na matanim sa batawang lupa. Amen. Kaya makita natin yung parable ng foundation ng sand and rock. Bahay na nagtayo sa buhanginan. Binagyo, nadala ng buhangin dahil buhangin ng pundasyon na wala. Pero yung isa, natanim sa batuhan. Dumating ang bagyo, na natiling nakatanim, nakatayo ang bahay. Bakit? Dahil nakatanim sa bato.
Amen. Amen po ba? So we must grow in our faith. Dagdagan po natin ang ating pananampalataya. Read the Bible, love God, grow in faith to God. Amen. We must grow in faith. Kaya from faith to faith, kailangan tayo lumago na napakahalaga. So ano sabi ng Romans chapter 5, verse 5, and the hope does not disappoint us because God's love us being poured out into our heart through the Holy Spirit who was given to us. Romans chapter 5, verse 5. Kaya increase the love. Increase the love. Kaya mahalin natin ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Pagmamahalin natin ang Panginoon ay hindi lang bahagi. With all your heart, with all your mind, with all your soul. Love the Lord. Amen? Increase in love. You need to increase your faith, increase in love. Kasi, alam naman natin, ang kalaban ng love ay ang kasalanan din. Amen? Ang pera hindi masama. Pero ang sabi doon, love of money is the root of all evil. Love of money. Kaya ngayon, ang gobyerno nagtatalo-talo sa budget. Naghahanap pa ng bilyon-bilyon. Kasi pera eh. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kaya makita natin, ang pera, walang buhay yan eh. Pero pag hinawakan mo ang pera, naging Diyos mo ang pera. The root of all evil. Kaya kailangan, maging mahusay ka humawak. Nakuha niyo po ba ako? Dahil, darating yan eh. Darating. At makugulat ka kung saan ang gagaling. Tapos na Christmas, biglang may hahabol pa, di ba? Nakuha niyo po ba? Amen. Nakuha niyo po ba? Sila pa makikiusap. Ay, naku, bisa, pasensya, late na. Merry Christmas. Ay, sabi ko, okay lang naman. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Kasi yan ang alam ng Lord eh. God will bless you. There is a season of sowing. And there is a season of reaping. Kaya sabi nga ng isang pastor sa akin, alam mo, Bishop, ang panahon mo ngayon, puro pag-ani na. Umaani ka na sa mga anak mo, umaani ka na sa lahat. Pero isang bagay, nagtanim ka eh. Amen? Tinamnan mo ang anak mo na magbuting asal. Pinaaral mo, tinamnan mo. Nagtanim ka sa tao. And one day, makikita mo, in return, babalik niya sa iyo. Amen? Sabi mo, tanim-tanim lang. Kaya pag kayo nagtanim, magugulat ka na lang. Katulad na sabi ko sa inyo. At kung anong binitinan mo, aanihin mo yun. Amen. Sabi natin, God is good. So increasing love, increase your faith, increase your love. Love one another. Mahalin mo unang-una ang Diyos, sumunod, pamilya mo. Sabihin mo sa pamilya mo, I love you. Okay. Amen? Amen po ba? Hello? You love. Love, 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 love. Kasi sa pagitan ng pag-ibig, napapawi ang lahat ng bagay, natatakpan ang lahat. Yung pagkukulang niya, pag hinusto mo ng pag-ibig, nako-cover up na yun because you love. And that is the root and the center of the Bible. For God so loved the world. Amen? That He gave His only begotten Son. So another one, grow in your perspective. No? Binigyan ko lang po kayo na intro ngayon, tatapusin natin. Isaiah 55 verse 10. Ang sabi dito, so in my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty. Sabi natin, empty. Hindi ka maubusan. But will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Okay, tingnan natin ang verse na ito. Okay, basahin natin. Kung kayo ay mayroong Bible na hawak, nais ko lang pong word for word for us to
to put into detail or clarify. Una, I will not, it will not return to me void. Kanino babalik? Kasi siya nagsalita, may magaganap. Nako niyo po ba? At ano ang gaganapin na salita ng Panginoon? Una, ang sabi dito, will accomplish. Sabi natin, will accomplish what I desire. Kaninong desire? Kay God. Kasi sa Kanya galing ang salita. Anong desire ng Panginoon? Jeremiah 29:11, not to harm you, right? Not to harm you. Para hindi ka maghirap. Para hindi ka malungkot. Amen? Yan ang plano ng Panginoon sa bawat isa. To give you hope and, sabihin natin, hope and, biro mo yun? Hope na your future. Kaya ang Biblia, makikita natin, walang problema. Sabihin natin, walang problema. Ang may problema, yung ating paningin at kung paano natin ito tatanggapin. Your perspective. Sinabi kay Abraham, you will be a father of many nations. Tiningnan niya si Abraham, menopause na. Wala na. Unhealthy na kanyang matres. Pero promise is promise. Amen? I will accomplish. Kasi minsan sa prayer, ikaw ang nag-accomplish eh. Kaya double effort ka to accomplish. But remember this, the Word of God will accomplish. What you need is ito. Your perspective. Change it. Kaya ko to. Mangyayari to. Amen? Because the desire of the Lord for me, for my family is to be saved, hindi na kami kakapusin. Amen? Bagkus, sobra-sobra pa. Amen? So, palapakan natin ang Panginoon. Doon sa tinatawag na perspective, nakalagay doon yung knowledge of His will. Sabihin natin, knowledge of His will. His thought, His act, in our daily living. Knowledge from His will, His thought, and act according to His will. Kaya na-increase the perspective. Lord, ito po. Pero ito pinapangako ng Diyos. Hindi ka gagawin ng Diyos na buntot. Gagawin ng Diyos ikaw ulo. Sabi ng Deuteronomy 28, I will put you ahead, not the tail. Kung una, ikaw ang buntot. Pag nag-uusap ang pamilya mo, tahimik ka dahil wala ka. Right? May gusto kang gawin, hindi ka makagawa dahil wala ka. Pero, change your perspective. One day, ako naman ang magkakaroon. Amen? Amen po ba? Hello? Rin yun. Amen? Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos. No? Sabi ko, Lord, thank you. Ito naman testimony lang. Pag ako'y pupunta ng baryo namin sa aming Gatid, naka-chat na yun. Uy, naandyan si Bishop, naandyan si Pastor. Naku, hindi po ba ako? Amen. Ay ako naman, ako'y nagpipray, Lord, hindi ako pupunta, wala akong bala eh. Ay, pero may sunod-sunod na kasal. Ay, praise God. Naku, hindi po ba? Kasi, pinagdadaluyan ka lang ng pagpapala. Dahil alam ng Diyos na meron kang bibigyan ng pagpapala. Amen. Sabihin natin, Panginoon, salamat. Salamat. Kaya, we need to change the perspective. Na Lord, dating araw, ngayong buntot ako, dadating araw ako magiging ulo. Amen. Hello? Dati siya, laging bangko di ate. Ngayon, bangko di bunso na. Amen. Amen po ba? Hello? Kasi meron pong bangko di oro, bangko di ate, bangko di kuya,
Pero ngayon, Bangko de Bunso. Hallelujah. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Perspective, change it. Amen? The way you see things, the way you see yourself. Lord, yes, I am blessed. I am highly favored. At makikita mo, Lord, thank you. Kasi, iba umaasenso to glorify Himself, His labor. But the Lord way to bless you, to glorify His name. Saan ka doon? To glorify His name. Kaya makita natin si Manny Pacquiao, lalong na-exalt siya. Bakit? Sapagkat he know how to glorify God's name from His millions. In-interview, kahit din talaga siya mag-vaccine. Kung kinikita ng negosyo sa Amerika, mga negosyo dito. At yun nakadeposit na account niya ng bangko. Sapat na upang mabuhay ang 4th generation ng kanyang lahi. Amen? Amen po ba? So something like that, sabi natin, God is the same. Yesterday, today, and forever. Change your perspective. Then another one, know His power. Sabi natin, know His power. I-acknowledge natin ang power ng Panginoon. The powerful God. Siya lang ang gagawa noon. Kaya, God is full of mystery. He is divine. He is triune God. The Bible teaches us that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is positioned as a creator. Lumilikha sila. Imagine, nilikha na ang earth. He prepared everything before He created the human being. Inihanda muna ng Panginoon ang heaven and earth, fruit-bearing seed, and each vegetation bago nila likhain ang tao. So, ibig sabihin, lahat ng pangailangan natin, already prepared. Sabihin natin, already prepared. What you need is to acknowledge the power of Jesus over your resources. Amen? Over your resources. In John chapter 5, balikan ko, yung 5 tinapay, 2 isda, sino may dala? Yung bata. Di ba? Sabi nga kay Thomas, saan tayo kukuha para pakainin ng mga taong ito? Sabi ni Thomas, kulang po ang 200 denaryo para tayo makabili. Pero yung bata naroon, may dalang 5 tinapay, 2 isda, kinuha. Hindi ka agad pinamigay, hindi ka agad pinakain. Ano ginawa po? Okay? Ano ginawa? Kinuha at inilagay sa kamay ni Jesus at ipinagpasalamat. Doon nag-multiply. Ano mang ipagpapasalamat na meron ka't inilagay mo sa kamay ng Panginoon, God increasing power manifested. Magugulat ka na ang dating business mo, pinalalaki ng Diyos. Bakit? Inalaw mo ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos. Amen. Sapagkat ang fruits ay nanggagaling sa Kanya. You need to acknowledge His power. Amen? Kaya sabi nga ng Bible, Zechariah, is not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. 2025, before anything else, in every decision, acknowledge His power. When you start a business, when you open your business, when you go to your work, acknowledge His power. And the last one, know His provision. Alamin mo ang mga provision. Alam niyo ba, ang provision comes from the word provide and vision. Sabihin natin, provision. Mangyayari po yung provision ng Lord if you have a vision. Kung ikaw ay mayroong nakikita, yung vision, God will give you the resources. And that is the word provided to fulfill your vision.
Kaya, provision. 2025, anong plano? Anong pangarap? Acknowledge Jesus. And God, provision, open to you. Amen. Magugulat ka na lang. Yes. Amen. Si Wamos nga milyonaryo na ngayon. Kung tawagin ay si Lamok. Ini-small pa. Palamok-lamok lang ganun. Pero may vision. Kita nyo ngayon, endorser ng mga beauty product. Di ba? Merong gawaan ng sasakyan. Kasi marunong siya, God is a God of grace. Ang maganda ran, tumutulong siya. Ay how much more pag ikaw ay anak ng Diyos? Increase your vision. What is your plan? Amen. Amen po ba? Ako talagang, mayayari, dyan ako titira. Mag-aalaga ako ng bakahan dito. Oh, hallelujah. Amen po ba? Abay, magdo-double na yung SS ko. Sabi ko kay busy, yung SS ko naiipon. Ibili mo nga ako ng baka. Amen? Kaya minsan, makita ko sa baka. Tigidig. Oh, di ba? Kabayo ba yun? Kasi may magagawa pa eh. Amen? Sabihin natin, vision. Increase the provision. Kasi pag wala kang plano, ano bibigay? Di ba sabi ng Bible, God will supply all your... Kailan ka nagkakaroon ng need? Pag meron kang vision, meron kang pangarap. In other words. Amen? Pangarap mo palaki ng negosyo mo? Good. So ano gagawin mo ngayon? Prepare. Have faith in the Lord. Glorify God. So makikita mo ngayon, increasing, expanding. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Type ito ngayon. 2025, we will experience the unfailing love of God. Always acknowledge Him. Acknowledge natin ang Diyos ay hayaang makialam. Surrender all things to the Lord. Kung kayo may mga worries, give it to the Lord. Sabi ng Matthew chapter 6, ang pag-aalala ay ugali ng taong walang pananampalataya. Hayaan mo mag-alala ang bukas sa Kanya. What you need to do is to offer yourself as a living sacrifice. Yes, Lord. Shall we close our eyes? Give Him praise. Lift the name of Jesus over your life, over your sources, over the year 2025. Acknowledge Him. Let us trust the Lord. Shall we sing that song, Trust in the Lord? Habang inaawit natin ito, ask God, Lord, increase my faith. Hear the Lord With all all your heart. oh yes. Lean not into thy own understanding. In all the ways acknowledge Him. In all your ways acknowledge Him.
Shall we raise our hand? Taas natin ating mga kamay bilang pagsamba. Trust in the Lord with all your heart, and lean not in thy own understanding. In all the ways, acknowledge Him. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Trust therefore. Trust therefore in the Lord. In all the ways, acknowledge Him. In all your ways acknowledge Him, And He and He shall direct your path. Trust in the Lord. for the very last time, in all the ways, acknowledge Him. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Trust therefore in the Lord. Saglit po tayo manalangin. Kausapin natin ang Panginoon. Meron ba pag-aalinlangan sa iyong puso? Trust in the Lord. Meron kang pangarap at pangitain na nais mo matupad ng 2025. This is the day. Ihain natin sa altar ng Panginoon ang bawat panalangin. Isa-isa natin sabihin sa Kanya ang naisin. Open your heart. Talk to your Father. God is inviting you. He knows you. Alam ng Lord ang hangganan mo. Alam ng Lord ang dulo ng kakayanan mo. Alam din ng Lord ang kahinaan mo. Ito ang oras na ibigay mo lahat sa Kanya. Give all to the Lord. Ask Him, Lord, thank you. Thank you. Salat. Salat. And all the ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Therefore, in the Lord. Magkapit-kapit tayo na kamay. Lord, bilang isang kawan, bilang isang pamilya ng Life in Christ, binuklod mo kami sa isang pananampalataya. Nakilala namin ang iisang Diyos. Binuksan namin ang aming mga puso. Nanahan si Kristo sa aming puso. At bilang kanilang pastor, iniluluhod ko't itinataas ang kawan na iniregalo mo sa ilalim ng Life in Christ. Nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa,
Muli ko pong inihahandog sa iyo ang kawang ito na ikaw ang tunay naming Pangulong Pastor. Kalingain mo po kami lahat. Alagaan kami, akayin sa sariwang pasturan. Bantayan ang aming pamilya sa araw-araw. Maging ang bawat kabuhayan ay alagaan mo. At Panginoon, bilang kanilang pastor, iginagawad ko, Diyos, ang bendisyon na mula sa araw na ito, sa taong 2025, kasama po ng aming henerasyon darating, ay pinagpala mo na, iningatan mo, binigyan ng magandang pamumuhay, magandang kalusugan, kagalingan, hindi mo pagkukulangin sa lahat ng bagay. Iniyahandog po sa iyo ang kawang ito na tinubos ng sarili mong dugo. Pangunahan mo po kami. At o Diyos, kalingain mo. Bantayan mo. Salamat sa mga pastor, mga leaders na iniregalo mo upang amin pong maituloy at maitaguyod ang pangitain na ibinigay mo sa church na ito ng Life in Christ. Pagpalain mo ang bawat isa. Sino mang mayroon pong hinaing, panalangin, trabaho, sa kanilang pangarap, dalangin ko, Panginoon, hindi matatapos po ang January, mayroon pong breakthrough na pagkapala sa bawat isa at sa kanilang pamilya. Salamat po sa mga bagong sibol, mga attendees po namin nagkaroon ng mga supling, inihanda mo rin ang kanilang mga next generation. Pagpalain mo, Diyos. Selyuhan mo ito ng banal mong dugo at ng Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.